Hello po mga ka-DDS, welcome to my channel, the DDS Forever Channel. Ang dami pong issue ngayon, si Ka Eric lumantad, wow! Sino pa si Ka Efren? At kung sino-sino pang ka. Yung mga na-rape na kababaihan, na namundok, na naging NPA, lalo na yung mga kabataan. Ako, heto na, isa-isa nang nagsasalita. Ano ngayon ang masasabi nyo, Gabriela yun? Gabriela, mga artista? Magsalita kayo. Kung di pa po kayo nag-subscribe, please, subscribe na sa aking channel kasi talagang marami pa po tayong mapag-uusapan. Nagsisimula pa lang ang laban ng ating gobyerno against sa mga CPP, NPA, NDF. Ako sa isang banda natutuwa ako kasi isa-isa nang naglalabasan. Kumbaga sa ano, they wear coat not ready. Kita nyo mga kababayan, ilang araw na wala kang maririnig kahit sa mga human rights ni isang salita sa mga nilabas, nilahad nitong matapang na Ka Eric. Napakatapang, I salute you sir. Birin nyo, 27 years na muhay bilang isang kadre. Meron siya mga date, may mga pinangalanan siya, may mga lugar. Kapani-paniwala. Sabi nga niya, kahit i-research nyo. Diba? Nasaan ngayon ang mga boses ng Gabriela? Yung mga artistang sumusuporta sa Gabriela. Last time po, tinira ko po yung mga artistang sumusuporta rito. Tulad ni Angel Locsin. Kung hindi po natin alam na si Kaela po, kapatid ni Angel Locsin, na siyang sinusuportahan ni Angel Locsin dun sa kabundukan. Kaya ngayon, alam na natin kung anong motibo ni Angel sa kanyang pagtulong sa mga kanyang charity works, na nagbibigay ng mga pagkain, ting may nababagyo, ting may nasasalanta. Ngayon po, lumalantad na isa-isa. Nakakatuwa po, di ba? Nakakatuwa dahil nagsisimula pa lang ang laban ng ating gobyerno. Pati ang pinatibay at pinalakas na anti-terror bill. Kaya antabay lang po kayo sa mga susunod pang kaganapan kasi marami pa yan. Siyempre, nang lumabas si Ka Eric, hindi niya lahat busin yung bala ron. Marami ang nakatago at marami ang alas na ilalabas. Ngayon, napansin ko sa Facebook, ang daming lumalantad. Yung mga nagsasalitang na-rape daw, ni-rape ng kanilang commander. Ngayon, na Liza Soberano, ano yung sinasabi mong karapatan to empower the women sector, mga kabataan? Ngayon, magsalita ka. Alam ko na brainwash ka, pero you're in the right age na, 22 ka ba, 21. Kaya hindi na kita pwedeng sabihin, minor de edad. Ang swerte nyo, meron ng social media. Magsaliksik kung totoo ba yung pang-brainwash na ginagawa ng Gabriela. Tapos eto si Catriona Gray, Miss Universe ka pa naman. Palibasa, laking Australia ka at ikaw Lisa sa Amerika ka. Ba't kayo nagpapakatanga diyan sa Gabriela Youth na yan? Panay kayong kuda sa gobyerno, sinisisi niyo ang ating Pangulo na ang tanging gusto lang mabago talaga ang Pilipinas at mapatahimik na itong mga NPA na to. Ngayon, bakit ang tahimik nyo? Ha? Tapos eto pa, talagang dismayado talaga ako kay Yorme Isko. Kasi merong naglagay ng mga tarpaulin doon. Persona non grata ang mga NPA, CPP, NPA, NDF. What's wrong with the tarpaulin? What's wrong with the message? We cannot welcome those kind of na mga murderer. Baka nakalimutan nyo na, isang Canadian. Kinidnap nila. Tapos pinugutan ng ulo, televise. Human rights, nananawagan ako sa inyo. Makatao ba yan? Nire-rape. Yung mga lumahok na kabataang babae dun sa bundok. Nasaan yung batas? Nasaan yung katarungan? Pero, alam nyo, Yorme, ang laki ng sampalataya ko sa inyo. Gusto ko lahat ng ginagawa nyo, yung pagbabago sa Maynila. Pero isa lang, baka dito ka lang masira. Tapos napanood ko yung video ni Joe Masison. Magkaibigan pala kayo? Kaya pala. May I express warmest greetings to my two friends, Mayor Isko Moreno, to my two friends, Mayor Isko Moreno, Mayor Isko Moreno. I am proud to have introduced Isko and Jackie to each other in the Netherlands at the time of the fourth round of the GRP-NDFP peace negotiations in 2017. I wish to share with Ka Isko the fact that Herman Moreno, his adopted father, was a classmate of Jackie and myself in Letran.
It looks like Mayor Isko is fated to become friends with Jackie and myself. Mayor Isko is fated to become friends with Jackie and myself. Mayor Isko is fated to become friend and myself. Once more, I congratulate Ka Isko for his resounding success in becoming the mayor of Manila. In so short a time, he has done so much to impress the people of Manila and the entire Philippines with his determination and effectiveness in serving the people. Thank you. Yan mga ka-DDS, siguro sapat na yan narinig nyo. Ngayon, ang tahitahimik ni Yorme Isko sa mga issue na to pagtapos niyang tanggalin. Alam niyo ang katwiran niya, hindi ito ang panahon na kailangan magkaisa raw. Kailangan we have to love one another. Bakit marunong bang magmahal at magmalasakit ang mga mamamatay tao? Nire-rape, ninanakawan, tinotorture, hinihinga ng mga revolutionary tax, yung mga maliliit na magsasaka dun sa probinsya, sa mga liblib na pook, kung sino pa man din yung pinakamahihirap, sinasamantala nila. Yan ba ang gobyernong gusto nyo? Yan bang gobyernong susuportahan nyo? Alam ko, pasensya na mga ka-DDS, alam ko marami sa inyo, naniniwala kay Yorme at nagugustuhan yung ginagawa niya. Pero ang issue pong ito napakalaki para sa ating lahat. Hindi po ito isang pipitsuging issue na pwede nating pagkibit-balikat na palagpasin na lang natin. Yorme, kung talagang ikaw para sa tao, kung may malasakit ka sa bayan, magsalita ka. Ngayon mga ka-DDS, ipapakita ko lang po yung mga picture ng mga batang na-recruit nila. O rather siguro na-kidnap, na may mga dalang armas, tinuturo ang mamaril, tinuturo ang lumabag sa ating batas, tinuturo ang lumaban sa ating mga sundalo. Tingnan nyo mga ka-DDS, ang babata pa, nasaan ang kinabukasan yan? Human rights, magsalita kayo. Mga pare, mga madre, pati may mga teacher nga. Teacher, kasama na. Napasok na ng NPA. We have 22 party list na nakapasok sa gobyerno. Na yung pondo na nakukuha nila sa party list na yun ay ginagamit po para pabagsakin ang gobyerno natin, ang sarili nating gobyerno. Ginigisa po tayo sa sarili nating mantika. Pondo ng gobyerno ginagamit nila para pabagsakin ang gobyerno. Ngayon yung mga artistang naniniwala sa pinaglalaban ni Angel Locsin, na mga party list na to, Gabriela Youth, mga ano pa ba yun? Sige babasahin ko po isa-isa. Bayan muna. Kasi sabi ni Ka Eric, mga 22 yun eh. Isa-isahin ko lang po. Bayan muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, Piston, Kadamay, Katribo, Migrante, Magsasaka, Kalikasan, League of Filipino Students, Kilusang Mayo 1, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Kalumihan, Pasaka, Partido ng Manggagawa. Naku po, kita mo sa title na lang ng party list, kala mo makamahirap. Teacher, ayan kasama ang mga teacher, pinasok na. Courage, Karapatan, last but not the least, Alyansa ng Maralitang Pilipino. Puro makamahirap ang pangalan ng party list. Pero ito po ay ginagamit nila para mapasok, para maging legal ang kanilang pagpasok sa gobyerno, nang sa gayon ay makakuha ng pera, ipopondo dun sa mga na-recruit nilang kabataan na walang kamalay-malay para maging mga mamamatay tao at maging kalaban ng batas at ng gobyerno. Ngayon magsalita kayo ngayong mga artista, kayong mga politiko na sumusuporta sa mga party list na to. Lahat tinatawagan ko mga Christian. You have to condemn this act. We have to support Parlade sa kanyang katapangan. Salamat nga pala General Parlade dahil sa iyong napaka-valued statement na mulat po ang tao. Tapos tinitwist ng bias media. O nga pala, nasan yung bias media? Yung mainstream media? Ba't ang tahimik nyo? Yung ABS-CBN, nag-aabang dun sa Manila Bay, sa Dolomite. Samantalang heto, napakalaking issue tungkol sa seguridad ng ating bayan. Ngayon ang inaabangan nila, yung baka maanod, yung Dolomite Sand dun sa Manila Bay.
Anong klaseng mga media kayo? Wala kayong concern sa buhay ng mga Pilipino? Pinag-uusapan nyo yung mga bagay na wala namang bigat. Bayan muna, pinangungunahan ni Renato Reyes, isa pa yang unggoy na yan. Anak Pawis ni Ariel Casilaw. Kabataan, eto, isa pa tong gaga na to, si Sara Ilago. Sila po yung mga recruiter ng mga kabataan diyan sa mga university. Franz Castro, kung natatandaan nyo po, Congress hearing about ABS-CBN, siya po ang panay black sa pananalita ni Marcoleta. Iniintirap po niya kasi ayaw po niya makapagpaliwanag si Marcoleta tungkol sa hindi pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Siya po yun, Franz Castro ng AC. Bayan muna, Nery Colmenares. Heto po yung tsuhin ni Angie Locsin. Bayan muna, Carlos Zarate. Yun, kilalang-kilala po naman natin yung apelidong Zarate, di ba? Kita niyo yung mga bata, oh. Tingnan niyo mga ka-DDS. Mga batang-bata pa humahawak ng armas. Nakakaawa. Baka nga hindi alam ng magulang na nandiyan pala, na-recruit na pala ng NPA. Kala lang nila nawawala. Especially yung mga kabataan natin na nasa kalibliban ng kabundukan, yung mga mahihirap na pamilya, hindi nila alam ang kanilang anak nakidnap na pala, training para maging murderer, para maging kalaban ng batas. Human rights, anong masasabi nyo rito sa mga bata na to? Na nirecruit at tinuruang humawak ng armas at pumatay. Pumatay ng mga banlaban na sibilyan at pumatay ng mga kasundaluhan at mga pulis. Maghasik ng lagim sa mismong bansa natin para maging kriminal. Ay nako. Tapos ngayon ang tatahimik nyo. Mainstream media, kailangan namin kayo para ibalita itong mga nangyayari, ang status ng bansa natin. Bakit napakatahimik nyo? O yung mga artistang sumusuporta kay Angie Locsin. Nasaan na kayo? Sumusuporta sa mga party list na to. Ang tatahimik nyo. Buti na lang merong mga social media na nagiging boses ng ating Pangulo. Paano na po kung wala? Ano mangyayari sa bayan natin? Wala, magiging na lang tayo, Cambodia. Kakainin tayo ng sarili nating sistema. Tayo magpapatayan, walang kinabukasan ng mga anak natin at ang mga kaapu-apuhan natin. Kaya si President Duterte, mga ka-DDS, kailangan nating suportahan all the way. Ano man ang kanyang laban, kailangan nandun tayo sa likuran niya. Mag-ingay tayo kung kinakailangan. I-share po natin ang mga importanteng impormasyon na tulad nito para mamulat sila tungkol sa twisted ideology ng mga NPA, CPP, NDF. Kung sila ay sa soberano nga na 22 years old, sa kasikat Rio na brain, mga sikat na brainwash. How much more yung mga kabataan nating mas mura pang edad niyan. Kasi yung mga NPA, they perfected the art of deception. Ay nako, ang laki po ng kaaway natin. Mga kabataan, tinuturo ang humawak ng baril. Nakakaawa po yung mga magulang nito. Ito pa naman yung isang picture ni Sara Ilago. Yang mukha na yan, tandaan po natin yan. Mga magulang, bantayan nyo po yung mga anak nyo. Umuwi sa mga bahay nyo, pero hindi nyo alam, unti-unti nabibrainwash na. Hindi po kakayanin lahat ng mga kapulisan natin. Kailangan tayo pong taong bayan. Kaya nananawagan ako, tayong 94% marami pong magagawa natin. Kahit maliliit lang po tayo, magsama-sama po tayo, maging boses po tayo ng katotohanan, maging boses po tayo ng pagpapalaganap ng mga nangyayari sa ating bayan. Yung anong antas, Mayor Isko, hindi pa huling lahat. Hinihintay naming magsalita kayo. Bawiin nyo yung sinabi nyo. Tungkol sa sinabi mong magkipagkaisa tayo, this is not the right time to have division. Tayo makikipag-isa sa CPP, NPA, NDF. Wala pong mga puso yan, mga yan. Wala pong mga kaluluwa yan. Walang mga konsyensya. Papatay at papatayan. Marami na po tayong peace talk, bawat gobyerno natin. Nag-o-open ng peace talk, wala pong nangyari. Kahit si President Duterte nag-open ng peace talk, anong ginawa? Kasagsagan ng pandemya. Magsusupply ang mga kasundaluhan natin ng mga pagkain, ng mga gamit dun sa kabundukan. Ayun, inambus ng mga NPA. Yan ba makikipag-isa tayo, Mayor Isko? Tapos eto nga, di ba, mga ka-DDS, napanood nyo naman si Joe Maciso nagsalita.
Kaibigan niya, si Mayor Isko. Kaya pala pinatanggal ka agad. At ngayon wala po tayong naririnig kay Yorme na kinokondena niya ang NPA, CPP, NPA, NDF. Wala hong pangungundina sa party po ni Yorme Isko. Yorme, anong silbi ng pagpapaganda sa Maynila? Anong silbi lahat ng ginagawa mo sa Maynila kung hetong napakalaking issue, isang matter of national security, ay hindi mo kayang suportahan? Bagkus baliktad pa, sinusuportahan mo dahil kaibigan ka ni Joe Masison. Sayang ka, Mayor Isko. Nagbago ang isip ko. I thought you will be the next leader na tatayo sa ating bansa na matino. Yung pala kakulay ka rin nila. Para ka rin dilawan. Hindi pa huli lahat, Mayor Isko. Alam ko maraming magagalit sa akin eh. Pero I'm just talking about the reality. It's a fact na talagang sinabi niya yon, na talagang pinatanggal niya yung mga tarpaulin. Naging controversial nga yan, di ba, mga ka-DDS? Pinatanggal niya right away, galit na galit siya. Kasi sabi niya, this is not the right time. Alam niyo, Mayor Isko, walang pinipiling panahon ng mga NPA. Papatay at papatayan. Saka hindi tayo pwedeng makipagkaisa sa mga NPA. Kasi po, mga halangang kaluluwa nila. They have twisted ideology. Kung ano man ang ideology mo na makatwiran, hindi po kasang-ayon sa'yo. Just because you are friend of Joe Masison, kinongratulate ka sa pagkapanalo mo bilang mayor. Lalambot ka na because of that. Kung si President Duterte nga, ultimong mga kaibigan niya, kaklose niya, pinare niya because of corruption. Pinare niya, tiniwalag niya sa gabinete dahil involved or kaibigan ng mga drug lord. You can condemn Joe Masison? Hindi pa hulin lahat. Sayang lahat ng ginagawa mong kagandahan at pagpapaganda sa Maynila. Kung ganyan lang din ang maririnig namin sa'yo. Sorry po mga fan ni Yorme. Ako rin, naniniwala kay Yorme, pero after this, nagduda na ako. If we can rely on him in the future. Mga human rights, talaga, wala. Yung mga na-rape, mga nagsalita, ang tahi-tahimik nyo. Ano ba? Sinubuan ba kayo ng pera? Magkano ba human rights? Magkano ba ang binayad sa inyo? Ang tahimik nyo talaga, mainstream media, mga wala kayong mga... Kahit yung ibang politiko natin, alam ko takot, kaya ayaw nilang magsalita tungkol dito. Si President Duterte lang, mga DDS lang, mga DDS vlogger lang ang merong yagballs sa issue na to. Yan lang masasabi ko. Nakakahiya kayo. Mga artista, siguro pagka nagkagulo sa Pilipinas, ikaw Liza Soberano, pinagtanggol pa naman kita kasi kala ko 18 ka lang eh. Pala, matanda ka na rin pala, 22. Nasa hustong gulang ka na para makapag-decide, para matimbang mo kung ano ang tama o mali. At marami kang mababasang information left and right. Hinayaan mong ma-brainwash ka, Gabriela, Catriona Gray. Palibasa, ikaw, lumaki kang Australia. Ikaw, Lisa, lumaki kang Amerika. Wala kayong pakialam sa bansa namin. Doon sabihin natin, ha, Pilipino kayo. Eh ano ngayon? But the way you act is different. It's not maka-Pilipino. Nakakatakot. Kita mo yung mga party list, pangalan ng party list. Puro sa mga ano, bayan mo. Anak bayan, anak pawis, Gabriela, kabataan, piston. Puro mga pangmasa, pangmahirap. Pero dito po sila nagtatago sa party list na to at ginagamit po nila to para makakuha po sila ng pondo galing po sa gobyerno natin para gamitin, para ibagsak mismo ang gobyerno natin. Kaya sa panahon ni Cory, itong constitution na binago nila, 1987, dito po nagsimula ang mga party list para magkaroon din ng boses ang mga mamamayang Pilipino, yung mga mahihirap. Pero ginamit ng mga NPA, CPP, NDF, sa kanilang makademonyong makasatanik na layunin. Ang komunismo matagal lang tinakwil sa ibang bansa, sa Russia, sa China, sa Europa, matagal lang tinakwil. Tayo na lang yata ang meron nito. Alam nyo kung walang ganito, kung walang mga ganitong grupo na nanggugulo sa bansa natin, ang tagal na nating nakaahon sa kahirapan. Mga ka-DDS, promise. Pero sa kabila nito, yung ating Pangulo talagang trying his best
para maiangat ang ating bansa. Ngayon nga, ang economy natin matibay, malakas, isa sa pinakamalakas sa Asia. In spite of all this karahasan ng mga NPA, CPP. Pero kung wala to, how much more? Tulad ng ginawa ng Singapore. Tayo na lang yata ang bansa na ganito, yung mayroong mga nakabasing mga rebelde. Ang nakakatakot nito, pinasok pati simbahan, may mga madre, pare, teacher, may mga pastor pa yata na brainwash. Ba't hindi nyo kinukundina yung pagpatay, yung pagre-rape sa mga kabataang babae na na-recruit, na umakyat sa bundok? Hindi nyo kinukundina? Ano yun, piring bang mata nyo? Sino ba nagsabi nyo? Si Ka Eric yata? Kasi ang pang-brainwash na ginagawa sa kanila, nakaganon. Di ba ang kabayo, merong tapal dito sa dalawang side para nakatingin sila sa isang direksyon lang. Ganun po. Kahit may pinapatay ang mga kadres, ang mga NPA sa kabundukan, hindi po nila nakikita yun. Tikong ang bibig nila. Kasi ayun pong brainwash na ginawa sa kanila. Pero tayo po meron sariling isip. Mas mataas ang isip para gamitin natin sa tama. Tapos ang ipapakain natin sa ating mga bataan, generation, yung communism, naniniwala pa ba kayo dyan? 52 years, ang tagal na. Ang tagal na, ano nangyari? Lalo silang lumalala. O ipapaalala ko uli, yung Canadian na pinugutan nila ng ulo, televised. Yan ba makatao? Ay naku, kawawang Pilipinas. Alam mo, kaya hindi ko napigilang kahit nasa UK ako, ang puso ko nasa Pilipinas pa rin. Hindi ako mapatigil. Kasi awang-awa talaga ako sa mga kababayan natin. Dugong Pilipino pa rin po ako, mga ka-DDS. Kahit nasa UK ako. Saka Filipino citizen pa rin ako. Kaya lang ako nandito kasi gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko sa Pilipinas. That's the reason why I come here. But before, during the time of Marcos, akala ko heto ang sagot. Buti na lang natauhan ako. Muntik na akong... Na-recruit na talaga ako pero hindi ako umakyat sa bundok. Pero papunta na puron. Natauhan ako kasi nang napaupo na ang Cory. Gusto naman nila pabagsakin ang Cory. Ganyan po yan. Hindi po sila titigil ng panggugulo hanggat hindi sila nakakaupo, hanggang hindi po nagiging communist 100% ang bansang Pilipinas. Kaya kayo mga dilawan, huwag kayong makipagkutsaba sa mga NPA na to. Kasi kung makikipagkutsaba kayo, kakainin din nila kayo ng buhay kahit kayong makaupo dyan. Tulad si Lenny, nangangarap na umupo bilang presidente. Nako, lalamunin ka ng buhay ng mga rebelde. Kakawawain ka lang, kawawang Pilipinas. Mabuti na lang meron tayong President Duterte na malakas, matibay ang loob para labanan ng mga ganitong satanic group. Sige mga ka-DDS, hanggang dito na lang muna. Marami po kasi akong re-research, saka marami pang lalabas na mga video na katulad nito. Hintayin lang po natin magsalita isa-isa, yung mga maglalabasan pa yan. Ngayon, isa-isa na lang naglalabasan di ba? Si Ka Efren, di ba? Pangalawang lumabas, nagsalita na. Pati yung mga kabataang babae na hinalay at binaboy dun sa kabundukan. Isa-isa nang naglalabasan. Tingnan yung mainstream media. Wala tayong naririnig. O baka isa rin kayong mga demonyo. Kakulay kayo ng mga rebelde, ng mga murderer. Mga walang puso para sa bayan. Sariling interest nyo lang iniisip nyo. Sige po mga ka-DDS, if you like my video, please don't forget to like, share, and comment. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel, The DDS Forever Channel. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.